Si Lord, pag nagbigay ng chances sa'yo umaga, in God's time, ibibigay niya yun. At pag ginawa niya yun, kailangan pahalagahan mo yun. Hindi mo i-waste yung chances na yun. Nagsimula akong umattend sa SBCF nung tumutugtog pa ako sa regular gigs ko nun sa Magsaysay. And then, na-meet ko si Adam. Malapit na kasi yung birthday ko, so in-invite ko siya. Sabi ko, punta ka sa birthday ko. And then, umattend siya. Pinakilala ko siya sa mga ibang friends ko na banda, mga kaibigan ko. And then, nagpakilala siya na pastor pala siya. And then, sabi niya, kailangan daw niya na tutugtog sa music ministry nila. Since pinagpipray ko naman na magkaroon ng home church ulit. Galing kasi rin ako sa Christian church and then nag-stop ako. Sabi ko, ito yung pinagpipray ko na gusto ko ulit mag-serve it. Gusto kong pasalamat din dun sa talent na binigay niya. Sabi ko, sige, punta ako. And then, dun na, everything is history na from there. Ako po si Mia E. Montemayor. 11 years na po ako sa church. 2013, nauna siya mag-church sa SBCF and then in-invite niya ako. Doon na nagsimula. 2013, nag-decide kami na magpakasal sa SBCF. Kami yung unang kinasal sa SBCF na couple. So, kinasal kami sa Tribago Bay. Doon namin yun yung beach wedding. Kaso umulan nun Bumagyo siya ng sobra during nung kasal. Blessed kami kasi syempre yun yung moment namin, yun yung time na sumumpa kami kay Lord na magsasama kami. Yung married life namin masaya. Pero syempre nung start kasi namin, hindi kagad kami nagkaroon ng privacy kasi doon muna sa bahay namin ko siya tinuloy pagkatapos ng wedding. And then after 1 year, nabuo si Sophia. Although mahirap sa amin yung na yun kasi nagpa-consult pa kami sa doktor. May-rest lang talaga ako. Hindi ako nakakapag-church noon ng ilang buwan kasi sa bahay lang talaga ako. Pero God is good kasi lumabas si Sophia ng normal, healthy, tapos na masaya kami yung dalawa ni Ronald. Mahirap man pero pinrovide niya lahat ng expenses kay Sophia. Yun lang yung namin na napagtagumpayan namin nang dumating si Sophia sa akin. Maayos naman yung pagsasama namin ni Mia. Hanggang sa dumating kami sa panahon na sinubok yung pagsasama namin dahil sa third party. It was 2018, 4 years of marriage namin yun. Si Sophia nun is 4 years old na. I admit naman na di ko sugarcoat yun. I did cheat kay Mia noong time na yun. Mabigat, mahirap kasi yung alam mo yung pressure ng kalaban sa'yo, iba Siyempre, masakit sa akin yun. Nagtalo kami nun sobra. Nagkasigawan, nagsumbatan, nakapagsalita ka ng hindi magagandang salita. Siyempre, nasaktan ka Kung hanggat kaya, pag-usapan. Pero hindi na kaya. Na tayo, mag-separate na lang na. Nakapag-decide kami na maghiwalay. Nakapag-decide ako na pumunta na sa Cavite. During the time naman na magkahiwalay kami noon, pinagpatuloy ko yung pag-work ko. Alam mo, kinikip mo yung self mo na busy. Sa loob ng 2 years na yun, na magkalayo kami, hindi ko alam kung paano pa mabubuo ulit yung family. Iba kasi pag sinubo ka talaga ng kalaban din Talagang itetest ka sagad During the process ng depression ko rin dahil malayo yung mag-ina ko, tumaas yung blood pressure ko. Then eventually, sinugod ako sa hospital na. And then find out nila na karoon pa ako ng heart problem. Sobrang depression. Nung nandoon na kami sa Cavite, sobrang hirap talaga na walay ka sa asawa mo. Kasi ang tagal namin nagsama And then, dahil lang sa third party, naghiwalay kami. Sobrang hirap kasi nasanay ka na doon yung asawa mo sa tabi mo May time pa ngayon na araw-araw ka umiiyak. Sobra. Yung umiisip ka sa umagang bugto yung mata mo. Kasi nga, sinusurrender mo sa kanya lahat ng pain. Alisin niya yung pain. I-heal ka niya. Saan nangyari? Kasi siya lang yung matatakbuhan mo. Siya lang yung makikinig sa'yo ng daing mo. Kaya ang ginagawa ko, niluluhod ko sa kanya. Sinusurrender ko sa kanya. Sinasabi ko lahat. Kahit na nakikita ko ni Sophia na umiiyak. Na sabi nga niya sa akin one time, Mami, bakit ka umiiyak? Sabi ko, baby, wala lang kasi nakausap ko lang si Lord. Umiiyak din siya, hinahag niya na lang ako. Alam mo yung hug ng anak mo, mararamdaman mo yung niya, yung love niya sa'yo.
Doon na magkahiwalay kami ng Lola. Nandun si Sophia sa pick ko. Sa kanya ako humuhugot ng lakas. Every day na nagkukontinue kami sa buhay namin, dalawa lang kami. Ang hirap, pero hindi ako pinabayaan ni Lord. Pinalakas niya ako noon. Ma-overcome lahat ng pinagdadaanan namin. And then, meron turning point sa life ko noon eh. No, bago matapos yung pandemic, yun yung time na sabi ko sa sarili ko, kailangan maayos namin yung family namin. Nag-decide ako na tatry ko magtanong kay Mia kung pwede pa namin ayusin. Gusto ko lang subukan kasi alam, 2 years na eh. Ang sinagot lang niya kagad sa akin, sige, work out natin, ayusin natin. Hindi ko expected yan. Bago siya mag-chat or mag-contact sa akin si Ronald, napatawad ko na talaga siya. As in, kasi dinulog ko na yan kay Lord, sinabi ko na, Lord, ikaw na po ang bahala. May pain pa, pero hindi na ganun ano yung pain na yun. Kasi kaya ko na siyang, kaya ko na siyang kausapin, kaya ko na siyang patawarin. Nag-uusap na kami ng normal. Nung nag-reach out siya sa akin, nilag ko. Sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Ikaw na po ang bahala sa lahat. Kung ano po yung plano mo, hindi yung plano namin masusunod dahil gusto namin mag-ayos. Hindi. Yun yung plano mo. Yun yung plano mo, susunod kami. Sa napagdaanan namin, sabi ko iba pa rin si Lord kumilos eh. Alam mo yung kahit anong klase ng bigat yung ibigay ng kalaban sa'yo, siya yung nag-twist nun para maging okay pa rin. Sa nangyari sa amin, ang hirap ibigay yung forgiveness na yun, diba? Kahit naman sino, pero may Lord ka kasi. Dahil si Lord ay nagpapatawad na. Ganun din yung binigay ko sa Kanya. Kaya, answered prayer ulit yun para sa amin nung nagkaayos kami ni Mia. Yung pagsasama namin ngayon, siyempre, hindi naman perfect eh. Meron pa rin pagtatalo. Pero hindi na tulad ng dati na sobra kaming mag-away. Siguro, naging lesson sa amin yun. Hindi na kami tulad ng dati na konting kibot lang, mag-aaway na kayo, ganito, ganyan. Hindi. Ano na kami, inuupuan namin. Kaming dalawa nag-uusap na kami. Hindi na namin pinapalaki, pinapapagpabukas pa. Hindi na ganun. Natuto na kami, naging matured na kami. Ngayon, yung pagsaserve ko kasi ngayon kay Lord, mas masaya na kasi nga kasama. Sama ko na yung asawa ko, nagsaserve din siya kay Lord through ushering ministry. And then ako naman nasa firewall. Yung joy nun, iba sa akin eh. Kasi nakita ko kung paano nag-work si God sa amin. Hindi na lang sa akin, pati rin kay Mia. Pati rin sa anak namin. So, mas nagiging close kami as a family kay Lord. Masarap sa pakiramdam makapag-serve ka kay Lord. Kasi sa lahat ng ginawa niya sa amin, nakabalikan kami at nakabalik ka sa church. Yun yung way ko. Kaya nararapat lang na ibalik sa Kanya lahat. Dito sa SBCF, nakilala namin si God. Yung church family namin na naging witness namin sa struggles namin. At si God din na nagbalik sa amin at nagbuo sa amin. And now kami ay nagsuserve kay Lord na buong pamilya. And we are looking forward to the glory ahead.